Pius XII. Na-explain ni Pope Paul VI bakit kinakailangan katulad ng ginawa ni Pope Pius V sa mga naunang liturhiya, bakit kinakailangan i-revise ang TLM. Ang unang nag-revise ng TLM, hindi si Pope Paul VI. Sino? Yung very traditional na si Venerable Pius XII. Siya yung Pope na nag-declare ng dogma ng Assumption. Siya rin ang Pope na nag-declare ng Fiesta ng Principe Mary. Yan din ang Pope na nag-declare ng approval ng Carabello Lourdes. At yan din ang Pope na nag-declare ng mga Marisyo Santa Pete. Kaya hindi natin kaya hindi mabalik, kaya hindi mabalik. Di ba, sabi ko, dapat balikan mo dito, i-declare na sa tuloy. Sabi ng balikan, hindi pwede balikan mo dito, hindi na pwede maupusan tuloy. Bakit? Hindi natin pwede masusin kung paano sa web. Hindi natin pwede masusin ko yan, yan ang desisyon. Diba? Kaya baka nang mag-asa na kayo, hindi natin yung balma pakanin mo. Yan yung, yan yung, remember, yan ang nag-declare doon pa ng assumption. Mandadayan pa yan. Kung ang desisyon yan ay final. Diba? Final. Pag binalik yung desisyon yan, pag may dumating na naman ang bahan pa, mapapalitin na naman ang desisyon para makatagpusan tahinggan yun. Di ba? Kaya final na yun. Okay, ano yung sabi? Hindi nyo ba alam, sino dito naka-attend ng Paschal Triduum pag Holy Week? Yung, di ba, may Christmas, ng Bishop, tapos may mas ng Last Supper, ng alas 6 ng gabi. Meron pa mga nakagalit ng apostol. May hugasan pa ng paa. Tapos yung Friday, veneration of the cross. Saka siyempre palabra. Tapos nung Saturday ng gabi, yung blessing of fire, saka renewal ng baptism. Yung TLM, nung panahon ni Pius XII, walang yan, walang Paschal Triduum. Yung Easter Vigil ng gabi, Vigil ang tawag, ginagawa sa umaga. Kaya sabi ko, Pius XII, mali yan, dapat i-revise yan. Dapat magkaroon ng Paschal Triduum, magkaroon ng Holy Week. Tapos, dahil Kristo naglasad ng Thursday, ang Christmas morning ng Thursday, Monday, Thursday, alas 6 ng gabi dapat ang misa ng Last Supper. Tapos noon, repository ng Blessed Sacrament, kaya nakakulong si Jesus, dadalawin ng mga tao ang Blessed Sacrament, babagtayan nila hanggang alas 12. Tapos kung Friday, matapos si Jesus, kaya veneration niya, kung nakagay ng krus. Diba? Tinataas ng krus. Diba? Sa kahoy ng krus na banal, ni Jesus na buong mahal, nalupit ang kamatayan, at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumingay. Ang galing ng parit yung tela doon sa kanang kamay ni Lord. So, kahoy ng krus na banal, alisin naman yung sa kabila. Alisin naman yung sa kahoy ng krus na banal. Alisin naman yung sa ulo. Kapag nawala, sinalagyan ng pabango, tapos ikisan niya. Nakita niyo, pinakikis doon sa krus. Di ba? Wala yung dati, ang nakalagay niyan, pribatihan ko pa, si Pope Pius XII. Pinakit niya yan, dati talaga meron yan, pero wala sa TLM. Kaya, ang unang nag-device ng TLM, si Pope Pius XII. Venerable Pius XII. Yan ang itsura. Okay?
Kung saan, nagkwento niya sa St. Paul VI, kasuntahan niya. Si John 23 pala muna, tapos si Paul VI. Si John 23, assistant niya, si Paul VI, nung siya ay Cardinal Secretary of State, mag-best friend yan. At siya ay nag-appoint sa kanya para maging Archbishop of Milan. Kasi gusto niya maging, nung panahon yun, dalawa lang pinagmumula ng Papa sa Italy. Kadalasan, yung Patriarch sa Venice at saka yung Archbishop of Milan. Ginawa niya yung best friend niya, linalay niya sa Milan para maging Pope. Kaya si Pope Paul VI, yan ay pinagpatuloy na lang kung ano ang plano ni Pope Pius XII. Okay?